Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 66 na nagsindi ang spark. Ang lalaking ito ay may hindi kapani-paniwalang mga mata. Bulag ba si Alice? Snap out of it. Bantayan mo kung saan ka nagda-drive. Lumapit si Marshall at inayos ang pagkakahawak sa manibela. Walang laman ng ad. Kung hindi, ang makintab na bagong sports car ay napunta sa isang kanal. Napailing si Vera, mabilis na napagtanto na hinayaan niyang mad-ulash ang kanyang focus. Ilang saglit pa ang lumipas bago siya muling tumahimik. Nasa unahan lang ang Mount Geneva. Ihatid mo ako sa gate, at maaari kang bumalik. Makikipag-ugnayan sa iyo si Sean tungkol sa paglilipat ng stock ng Davidson Group, sabi ni Marshall, na sinulyapan ang kanyang paratal na ekspresyon. Pwede ba kitang hintayin sa labas ng villa? Umaasa na tanong ni Vera na napatitig kay Marshall. What I mean is, Rowan's Hummer is still parked back at Oasis Plaza, so if it gets too late, you'll have no car to get home. Hindi na kailangan. Ipapadala ni Rowan ang aking Range Rover mamaya, sagot ni Marshall, na lumabas at tumungo sa villa. Sumandal si Vera sa bintana ng kotse, tinawag siya, aalis ka na lang ng ganyan. Huminto si Marshall at tumingin sa kanya. Umaasa ka ba ng yakap na palm? With that, tumalikod siya at humakbang patungo sa villa. Di asterisk man, matigas ang ulo niya. Habang pinagmamasdan siyang maglakad palayo, hindi napigilan ni Vera na matawa. Ang galing naman nitong lalaking ito. Haha. Para lang guluhin siya, bumusina siya ng isang beses bago magmaneho patungo sa gabi. Nang nasa loob na ng villa complex, huminto ang kotse ni Shirley sa tabi niya. Ms. Don, you really should find someone else to run Eastvale Development. I'm terrible with those boring tasks, and I'm used to be free, kibot balikat ni Marshall. Kung mananatili ako, malamang na masaktan ko ang lahat ng iyong mga contact. Bahagyang tumawa si Shirley. Ang aming pamilya ay walang maraming koneksyon na mawawala, kaya walang gaanong dapat ipag-alala. Iniligtas mo ang pamilya ko, at sinabi ni Lolo na kahit na sa huli ay masaktan namin ang lahat, tatayo kami sa iyo. Sandaling hindi nakaimik si Marshall. Dahil sa sinabi ni Shirley, nahirapan siyang mag-isip tungkol sa pag-alis sa Don Group. Kinausap ka ni Lolo kanina, alam mo ba? Napahanga siya sa mungkahi mo para sa no-margin outsourcing model ng Eastvale Ecological Project. Sabi niya, may talent ka talaga sa negosyo. Humalaklak si Marshall. Mr. Don Sr. Ay nambobola ako. Noong dinala ko ito sa Eastvale Ecological Project Investment Meeting sa Violet Crest, dahil lang sa nakikita ko na sinusubukan ni Liam na gamitin ang proyekto para ma-corner ang lahat ng negosyo ng Harmonfield. Sinabi ko lang ang naisip ko. Hindi ko matiis ang mga malilim na taktika na iyon. Umiling si Shirley, sinabi ni Lolo na dahil napakalaking puhunan ng Eastvale Ecological Project, at sinusubukan ng Universal Group na gamitin ito para monopolyo ang business landscape sa Harmonfield, kailangan namin ng paraan para maputol ang kanyang scheme. Sa pamamagitan ng pag-outsourcing ng ilan sa mga subsidiary na proyekto ng Don Group sa Eastvale sa iba pang mga negosyo ng libre, maaari kaming magmukhang nagbibigay ng malaking bahagi ng kita. Ngunit sa katotohanan, ang mga nakapaligid na industriya ay mabilis na uunlad, na magdadala ng higit na katanyagan at pondo sa mga pangunahing proyekto ng Don Group sa Eastvale. Ito ay isang napakatalino na diskarte. Hindi lamang nito binabawasan ang panganib ng pagkaputol ng kadena ng kapital na maaaring may kasamang mabigat na pamumuhunan sa Eastvale Ecological Project. Nagrally din ito ng isang grupo ng mga tapat, kooperatiba na kasosyo sa negosyo sa Don Group. Lubos nitong pinipigilan ang plano ni Liam na kunin ang lahat ng komersyo ng Harmonfield. Sabi ni Lolo, puro henyo ang galaw mo. Nagkibit balikat si Marshall sabay ngiti, I just said it off the cuff. Is it really impressive? Yan ang sinasabi ko, you're a business genius. Tumawa si Shirley at inabot kay Marshall ang isang stock transfer agreement. Marshall, narito ang 20% ng mga bahagi ng Don Group, na nilagdaan ni Lolo. Mangyaring tanggapin. Natigilan si Marshall.
20% ng Dawn Group. Hindi ko kailangan ito 10 bilyon ang halaga ng pamilihan ay hindi ako interesado. Mabilis na ipinarada ni Shirley ang sasakyan, halatang balisa. Marshall, walang ibig sabihin si Lolo sa pagbibigay sa iyo ng mga bahagi. You don't have to go this far. I'll take the position of Eastvale Development CEO, okay? Ang mga ito. Nang makita ang kanyang pagpupumilit, bumantong hininga si Shirley, fine, but it's yours regardless, and I'll hold on to it for you. You can claim it anytime. Bawiin mo. Hindi ko kailangan. Hindi ako interesado ng pera. Kung gayon, ano ang interes mo? Tanong ni Shirley na halatang natigilan. Sinulyapan ni Marshall si Shirley, napansin ang kanyang maselang katangian, ang kanyang magagandang mata, ang kanyang buong labi, at ang kanyang perpekto ilong. Napakaganda ng babaeng ito. Siya ay likas na hinawakan ng kanyang mga labi, isang kinakabahang ugali na mayroon siya sa loob ng maraming taon. Nang mapansin ang kanyang titig, namula ang pisngi ni Shirley. Hahalikan niya ba talaga ako? Gusto ni Lolo na subukan kong makipag-date sa kanya, ngunit wala akong ideya kung saan magsisimula. Lumaki si Shirley na kanlungan ng kanyang pamilya. Bukod sa paaralan at iba't ibang mga sesyon ng pagsasanay na inayos nila, namuhay siya ng halos nakahiwalay, ganap na hindi pamilyar sa romansa. Sa panlabas, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang cool at hindi sumusuko, pinapanatili ang lakas na inaasahan sa mga dons. Ngunit sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng kalungkutan at pagkasira. Pagkatapos, sa isang manyeb na gabi ng bagong taon, nagbago ang lahat. Na-hostage siya ng isang grupo ng mga mapanganib na kriminal at muntik nang mawala ng buhay. At sa kritikal na sandaling iyon, nakita niya ang mismong eksenang pinangarap niya ng hindi mabilang na beses. Isang bayani, walang takot at tahimik, ang lumitaw ng wala saan, nagligtas sa kanya mula sa panganib bago tahimik na naglaho. Sa sandaling iyon, isang spark ang nag-alab sa kanyang puso. Ang imahe ng kanyang matikas at may kumpiyansa na silhouette ay matibay sa kanyang isipan. Mula sa araw na iyon, madalas na bumalik ang kanyang mga iniisip sa gabi ng bagong taon na puno ng nyebe. Akala niya ay hindi na niya ito muling makikita, hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, narito na siya ngayon, malapit ng mahawakan. Teka, bakit namula ang mukha niya? Ano ang nangyayari sa kanya? Si Marshall, nabihag sa kanyang kagandahan, ay biglang napansin ang pamumula ng ekspresyon ni Shirley at walang ideya kung ano ang sanhi nito. Tahimik silang nagmamaneho saglit bago huminto sa ilalim ng isang lilam na puno sa kalagitnaan ng bundok. Madilim ang paligid. Bakit ka huminto dito? Naguguluhang tanong ni Marshall. Sa madilim na sasakyan, naramdaman niya ang matinding init na nagmumula sa kanya. Hindi agad nakasagot si Shirley. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-aalinlangan, lumingon siya sa kanya, nagliliyab ang mga mata. Pagkatapos ay ipinikit ang mga ito at dahan-daang samandal, ang mainit at malambot na labi nito ay dumampi sa kanya. Labis na natulala si Marshall. Sing-sing. Nabasag ang tunog ng ringtone. Agad na iminulat ni Shirley ang kanyang mga mata, kinakabahang inayos ang kanyang buhok. Ito ay isang tawag mula kay Drake. It's Grandpa checking if I picked you up. Let's head back now. Tinitigan siya ni Marshall, saglit na natulala sa kanyang maselang kagandahan. Teka, yun ba yun? Parang may importanteng mangyayari, at pagkatapos sa lahat ng bagay isang tawag sa telepono. Sampay ng tawag sa pagdating sa maling oras. Nang makarating sila sa Don Villa, naghihintay na si Drake sa may entrance. Mr. Ortega, please come in. Sinenyasan ni Drake ang mayordomo na si Andrew para maghanda ng hapunan. Pinigilan siya ni Marshall. Mr. Don Sr. Hindi na kailangan yan. Let's go check on Mr. Don first. Nag-alinlangan si Drake. Sige, kung sasabihin mo. Sinamahan ni Drake at Shirley si Marshall sa isang silid sa dulong silangan ng ikalawang palapag. Papalapit pa lamang sa pintuan, naramdaman ni Marshall ang isang madilim, mapang-ipong enerhiya na tumagos mula sa loob. Ang nakatira sa silid ay nalason ng isang malasakit na parasito.
Sa sandaling ang parasito ay pumasok sa daluyan ng dugo, ito ay mabilis na dumarami, na nagpapatuyo ng lakas ng tao at mabilis na lumalala sa kanilang pisikal na kalusugan. Sa loob ng isang buwan, ang biktima ay nakarete, unti-unting nawawala ng malay hanggang sa magmukha silang isang walang buhay na shell. Napansin ni Drake si Marshall na huminto sa pintuan at hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Mr. Ortega, may problema ba? Tumingin si Marshall sa paligid. Mr. Don Sr. Sino ang karaniwang nag-aalaga kay Mr. Don? Mukha namang naguguluhan si Drake. Isa sa mga kasambahay natin, si Maria, ang nagbabantay sa kanya. Is there something wrong? Mahigit isang dekada na si Maria sa mga Dons. Bago pa matapos si Drake, tinuro ni Marshall ang pinto. Pumasok muna tayo sa loob. Ang kalagayan ni Mr. Don ay dahil sa isang parasitic poison. Parasitic poison. Natigilan si Drake. Sino ang lason kay Timothy ng ganyan? Kabanata 67 Scammer. Natigilan sina Drake at Shirley sa sinabi ni Marshall. Ang ideya ng paggamit ng pangkukulam ay isang bagay na narinig lamang nila sa mga alamat tiyak na hindi sa loob ng kanilang sariling pamilya. Walang dahilan si Drake para pagdudahan ang kakayahan ni Marshall. Tutal, nasaksihan niya mismo ang mga ito. Para sa kanya, si Marshall ay tila walang kapantay. Gayunpaman, pagdating sa pambihirang medikal na kadalubhasaan ni Marshall, ang alam niya ay mula sa pag-uusap ni Shirley at Wilder. Isang araw, pagkabalik ni Shirley mula sa City Hall, ikinwento niya ng detalyado kung paano iniligtas ni Marshall si Martin sa Wright Mansion. Si Wilder din, ay masigasig na sinabi sa kanya ang tungkol sa maalamat na 18 Spirit Needles technique ni Marshall. Lalo lang nitong pinalalim ang pagkamangha ni Drake. Natagpuan niya pa rin ang paniwala ng isang himala doktor na malayo, ngunit sa Shirley at Wilder parehong pinupuri Marshall kaya mataas, Drake ay sabik na makita ang kanyang mga kakayahan sa aksyon. Mas maaga sa umagang iyon, si Wilder, ang presidente ng Holistic Medicine Association, ay bumisita sa Don's Villa sa kahilingan ni Martin na suriin si Timothy. Matagal nang napag-usapan ni Wilder at Drake ang kalagayan ni Timothy, at nagsagawa pa ng diagnosis si Wilder. Ilang oras silang sinusuri si Timothy, ngunit hindi nila matukoy kung bakit siya nanatili sa isang malalim na estado. Hindi tumutugon sa pagtulog, paralisado sa kama. Sa medikal na pagsasalita, ang kanyang mga sintomas ay katulad ng kamatayan sa utak. Ngunit naramdaman ni Wilder na may higit pang nangyayari kay Timothy. Bagamat hindi niya matukoy ang eksaktong isyo, ang kanyang pagsusuri ay nagsiwalat ng kakaibang presensya sa loob ng katawan ni Timothy, isang bagay na tila hindi mapakali na gumagalaw halos tulad ng isang pumipintig na enerhiya o isang kolonya ng mabilis na pagpaparami ng mga mikroorganismo. Minsan, ang banyagang presensyang ito ay maglalaho ng walang bakas. Sa ibang pagkakataon, naging lubhang aktibo ito. Kadalasan, ang mga hindi kilalang puwersang ito ay sumasakop sa mga organo at meridian ni Timothy. Hindi matukoy ni Wilder kung ano ang hindi pangkaraniwang enerhiya na ito, o posibleng mga mikroorganismo, o kung ano ang maaaring sanhi nito. Nang walang malinaw na diagnosis, nag-aalangan siyang gumawa ng anumang pagpapalagay tungkol sa kalagayan ni Timothy. Matapos ang patuloy na pagpupumilit ni Drake, nag-atubili si Wilder ng acupuncture treatment kay Timothy. Ipinagpalagay niya na ang mga sintomas ni Timothy ay maaaring sanhi ng matinding pagkapagod, na humahantong sa pagkaubos ng positive energy at pisikal na kahinaan. Simula sa governing vessel, na namamahala sa positive energy, si Wilder ay maingat na nagbigay ng karayom. Ang katawan ni Timothy ay nagpakita ng isang maliit na reaksyon, ngunit halos kaagad, ang kanyang kondisyon ay naging malubha para sa mas malala. Mabilis na itinigil ni Wilder ang paggamot. Pagkatapos ng maraming nabigong pagtatangka upang makahanap ng solusyon, nang hinayang niyang sinabi kay Drake na naabot na ng kanyang kakayahan ang kanilang limitasyon. Hindi niya masuri ang totoong isyu ni Timothy o ipagsapalaran ang karagdagang paggamot, sa takot na ang isang maling hakbang ay maaaring itulak si Timothy sa punto ng paggaling. Sa huli, iginiit ni Wilder na si Marshall lang ang makakapagligtas kay Timothy.
Kung hindi magagawa ni Marshall, baka wala na talagang pag-asa. Napailing si Drake sa sinabi ni Wilder. Wilder, minsan ay itinuturing na isang titan ng holistic na gamot sa si Draconia, na ngayon ay tinutukoy si Marshall bilang isang, walang kapantay na manggagamot na may kakayahang mang-agaw ng buhay mula sa mga kamay ng Black Reaper. Mahirap para kay Drake na paniwalaan na ang isang kasing bata ni Marshall, na halos 20s anyos na, ay maaaring magkaroon ng gayong kahangahangang mga kasanayan. Nang hapong iyon, nagkaroon ng emergency consultation si Wilder at hindi na siya maaaring manatili sa Don's Villa. Gayunpaman, nang marinig na darating si Marshall sa gabing iyon, nagpasya si Wilder na bumalik, kahit na ang ibig sabihin nito ay putulin ang kanyang mga pangako, upang masaksihan mismo ang pagtrato ni Marshall kay Timothy. Inalis ni Drake ang kanyang buong schedule at nagpalipos ng buong hapon sa bahay, naghihintay kay Marshall. Kung totoo ang sinabi ni Wilder at talagang maibabalik ni Marshall si Timothy mula sa pintuan ng kamatayan, sa wakas ay hindi na mabahala si Drake tungkol sa kasalukuyang suliranin ng mga Dons, na napunit sa pagitan ng mga henerasyon. Si Timothy ay inayos bilang susunod na pinuno ng mga Dons, ang kanyang kahalili. Kung maibabalik niya ang kanyang kalusugan, magiging ligtas ang kinabukasan ng pamilya Don. Si Shirley, kung tutusin, ay bata pa, at ang kanyang karanasan sa paggawa ng desisyon at pampulitikang maniobra ay nanatiling limitado. Madalas na nagpupumilit si Shirley na tunay na suportahan ang napakalaking imperyo ng Don Group sa kanyang sarili. Upang maabot ang antas na dating nakamit ni Timothy, malayo pa ang kanyang lalakbayin. Kung ang kapaligiran, kapwa sa loob at labas ay nananatiling matatag, ang pamumuno ni Shirley ay hindi masyadong mag-aalala. Ngunit ang mundo ng negosyo ay isang mapanganib na lugar. Nang magkaroon ang Don Group ng pinagsamang suporta ni Drake at Timothy, ito ay umunlad, at walang katunggaliang nang ahas na hamanin sila. Karamihan ay mas interesado sa pagbuo ng mga alyansa kaysa sa pagpili ng mga away. Gayunpaman, sa isang pinuno na kulang sa parehong lakas, ang mga kakompetensya ay malapit nang magsimulang magplano sa mga anino, naghihintay ng tamang sandali upang mag-atake. Sa sandaling nagkasakit si Timothy, nagsimulang lumitaw ang kawalang tatag sa loob at labas ng Don Group. Kailangang bumalik ni Drake at tulungan si Shirley na pansamantalang patatagin ang kumpanya. Magkagayunman, ang mga taong tulad ni Norris at Liam ay nagsimula ng magpakita ng kanilang mga ngipin. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang pagdating ni Marshall, baka nasa bingit na ng pagbagsak ang Don Group. Alam ni Drake na habang ang Don Group ay may impluensya pa rin sa Harmonfield, nang hindi pinapalakas ang pangunahing pamumuno nito, maaari itong bumagsak anumang sandali. Dalawang plano ang nasa isip niya. Ang isa ay ang dalhin si Marshall sa kulungan. Ang isa ay upang pagalingin ang kakaibang sakit ni Timothy. Kung ang alinman sa mga ito ay maaaring mangyari, ang Don Group ay walang dapat ikatakot mula sa sinumang kakompetensya, kahit sa ngayon. Ang marinig na sinabi ni Marshall na si Timothy ay nalasan ng isang maitim, para sitikonood ay hindi maintindihan ni Drake. Ngunit dahil pinatunayan ni Wilder si Marshall bilang isang milagrong doktor, marahil ay tama si Marshall. Nang buksan nila ang pinto sa silid ni Timothy, dumating sina Oscar at Carol, nagmamadaling pumasok kasama ang isang lalaki sa kanyang 50. Dad. Narinig kong may magpapagamot kay Timothy, kaya dinala si Mr. Carter, sabi ni Oscar. Sinabi ni Mr. Carter na si Timothy ay hindi dapat tumanggap ng mga random na paggamot. Kung siya ay na-misdiagnose ng isang kwek-kwek, maaari itong mapahamak sa kanya. Kung nangyari iyon at lumala ang kalagayan ni Timothy, huli na ang lahat para magsisi. Magalang na lumapit kay Drake ang lalaking ipinakilala bilang si Alex Carter, isang holistic medicine doctor. Mr. Don, narinig ko kay Oscar na nagpatawag ka ng doktor para gamutin si Mr. Don. Kung maaari, hayaan mo akong magsabi ng ilang salita. Maraming mga scammer ang nagsasabing maaari nilang gamutin ang anumang bagay. Sa katotohanan, gumagamit lang sila ng mga trick para manloko ng mga pasyente at kanilang mga pamilya.
Mr. Don, mangyaring huwag hayaan ang sinuman na saktan si Mr. Don sa pamamagitan ng pagkahulog sa ganitong uri ng panlilinlang. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Drake, at nagpakawala siya ng mahinang ugong. Sinong nagsabi sa'yong tumawag ako ng scammer? Oscar, kung patuloy ka sa pagtakbo ng bibig mo, umalis ka na dito. Mabilis na napaatras si Oscar, natakot magsalita. Awkward na tumawa si Alex. Mr. Don, hindi yun sinasadya ni Oscar. Kamakailan lang, niresetahan ko si Mr. Don ng paggamot. Sa patuloy na paggamit, siya ay nakasalalay sa pagbuti. I'm confident that after 2 more months, kahit papaano ay maimulat na ni Timothy ang kanyang mga mata at makapagsalita pa. Tumalon si Oscar, Dad, Mr. Carter's right. Huwag makinig sa kalokohan ng isang manlilinlang at antalahin ang paggamot kay Timothy. From what I've heard, this Marshall guy is a complete fraud. Paano malalaman ng isang kaedad niya ang holistic na gamot? Ang sabi ni Mr. Carter ay hindi natin dapat hayaang pakialaman niya ang pagtrato kay Timothy. Napatingin si Marshall kay Oscar. Tinatawag mo ba akong manloloko? Tinuro ni Oscar si Marshall. Alam ng lahat sa Harmonield na ikaw ay walang iba kundi isang talunan na natapon. Ang Mildred Millers. Ens Marshall was righty. Ang Rosetic Worm ay higit pa sa Drakes, at sa tingin mo ay kwalipikado kang gamutin ang mga pasyenteng-pasyente. Kung gayon, kung kaya mo, sabihin sa akin kung anong sakit ang Marshall rebekid. Sigurado ka bang gusto mo akong talitin? Hinanap ni Oscar. Kung maaari mong sabihin sa akin kung ano ang mali sa akin. Rev, nagmamadaling pumasok kasama ang isang lalaki sa kanyang Carter. Sabi ni Oscar. Ikaw ay therabunters, at sinagot din ng stat congenital na si Marshall. Uzens, kung siya ay namasdiagnose ng ilang Oscars for cats dito na kulay pula sa galit. Nagsasalita ka non sir. Magalang na lumapit kay Duke. Ito beer. Don. Wala. Ako ay perperately malusog at ikaw ay may lakas ng loob na sabihin Ikaw ay sporopi kumpletong basura. Ang aking anak ay umiibig sa limitasyon at 17. Natawa ulit si Marshall at ang mga sibol na may mga bata ay hindi sa iyo. Ang Chilgetuvist na pinalaki sa loob ng mahigit isang dekada fear. Tanong ng panlilinlang. Tumawag ka ba ng scanner? Oplopenses mata at magsalita pa. Bots Josuborgo Plandni. Kabanata 68 manahimik. Ang mga salita ni Marshall ay natigilan sa lahat ng nasa silid. Sinulyapan siya ni Shirley, tinakpan ang bibig para pigilan ang pagtawa. With a shake of his head and a sigh, Marshall added, maraming people end up ruining themselves with their foolishness. Halos mabaliw si Oscar sa galit, itinuro si Marshall habang sumisigaw, you're spouting nonsense. Nagkibit balikat si Marshall. Tama man ako o mali ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ito ay nangyayari sa loob ng maraming taon, at ikaw ay ganap na naitago sa kadiliman. Isipin mo, kamukha mo ba ang anak mo? Hal. Namula ang mukha ni Oscar at sunod-sunod na namutla habang namumuo sa kanya ang galit. Tay, kabalbalan ang batang ito. Itapon mo. Tumawa si Marshall, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magpa-paternity test bukas. Gumamit ng isang pinabilis na serbisyo magkakaroon ka ng mga resulta sa loob ng 1 oras. Natigilan si Oscar. Nilingan niya si Carol, hinawakan siya sa kwelyo. Totoo ba ito? Sumigaw si Carol, ang tanga-tanga mo. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng ilang charlatan? She whirled on Marshall, tumataas ang boses niya. Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan, hindi ka hahayaan ng mga dons na makatakas with it. Malamig na putol ni Shirley, si Marshall ay isang bisitang iniimbitahan ni Lolo. Wala kang karapatang magsalita sa kanya ng ganyan. Natawa si Marshall kay Carol. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo ngayon. Kapag nakuha natin ang pagsubok na iyon, magiging malinaw ang katotohanan. Ang tanong ay do you dare? Nanginginig ang kamay ni Carol, at umiwas ito ng tingin sa kanya. Nagdilim ang ekspresyon ni Oscar. Carol, mag-paternity test tayo bukas.
Kapag nalaman kong nagsinungaling ka sa akin, magbabayad ka. Kumapit si Carol kay Oscar, sinusubukan siyang pakalmain. Oscar, papakinggan mo ba yung panloloko na yan? Tama na. Parang kulog ang boses ni Drake, seryoso ang tingin niya habang tinuturo sina Oscar at Carol. Kung hindi niyo mapigil ang mag-away kayong dalawa, lumabas kayo. Bukas ng umaga, dadalhin sila ni Carlos sa testing center para sa isang pinabilis na pagsubok. Kung lumalabas na hindi sila kadugo ni Don, wala na sila sa pamilya. Ang kanilang mga ari-arian sa Dern ay kukunin kaagad. Lumingon si Alex kay Marshall, malungkot ang ekspresyon nito. Napagtanto mo na ikaw ang may pananagutan sa mga sinasabi mo, hindi ba? Nagkibit balikat si Marshall. Malalaman natin sa lalong madaling panahon. At sinasabi mong mapapagaling mo rin ang sakit ni Mr. Don? Tanong ni Alex na may halong sarcasm ang boses. Ngumiti si Marshall. I don't talk big unless I'm certain I can back it up. Nagningning ang mga mata ni Drake, nanginginig ang buong katawan sa pag-asa. Napangisi si Alex. Hindi ka panipaniwala. Napakaraming kilalang doktor sa Brookhaven ang nagsuri kay Mr. Don, at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magbigay ng garantiya ng lunas. Sa pinakamainam, nipatatag nila siya at umaasa sa unti-unting pagbuti. Maging ang medikal na titan mula sa Draconia, si Mr. Lennon, ay na-diagnose siya kaninang umaga at hindi makapag-alok ng solusyon. Ang paggamot sa isang sakit ay hindi lugar para sa walang laman na mga pagyayabang, patuloy ni Alex. Mahigit 30 taon na akong nag-practice ng medisina. Halos lahat ng karamdaman ko nakita ko, at kahit ako hindi ako magsasabi ng ganyan. At ikaw, bata ka pa. Iyon ay dahil hindi ka talaga sapat na sanay. Tumawa si Marshall, pinutol siya. Sa iyong katamtaman, ang isang habang buhay na pag-aaral ay nakarating lamang sa iyo hanggang dito. Ang yabang kaya. Naiinis si Alex. Pinaalis siya ni Marshall sabay kaway. It's not arrogance. It's confidence. There's a difference. And I'm done wasting words on you. Hindi pinansin si Alex, nilingan niya si Drake. Mr. Don, gusto mo ituloy ko o hindi? Si Drake, na naramdaman ang pagkainip ni Marshall, ay agad na tumugon. Talaga. Inis ka ni Marshall ang kwarto. Kung gagamutin ko siya, kung gayon ang lahat ng walang kakayahan na mga taong ito ay kailangang manahimik. Sisigot pa sana si Alex, pero pinutol siya ni Drake. Carlos, kung may manggahas na manghimasok o makialam ulit kay Mr. Ortega, tanggalin mo agad. Naiintindihan, matigas na sagot ni Carlos. Binuksan ni Drake ang pinto ng may paggalang. Mr. Ortega, mangyaring pumasok at tingnan mo si Timothy. Gustong makialam ni na Oscar, Alex, at ng iba pa, ngunit sa utos ni Drake, walang nang-ahas na magsalita nang wala sa sarili. Pagpasok nila sa silid ni Timothy, isang makapal, mapang-epang enerhiya ang bumalot sa kanila, na higit na nadarama kaysa sa pasilyo. Napansin ni Marshall ang panandaliang hitsura ng gulat sa mga mata ni Alex. Mr. Don, maaari ko bang makita ang mga race eta na ginagamit ni Mr. Don? Tanong ni Marshall. Tumango si Drake. Oo naman. Ang mga race eta ay sinulat ni Dr. Carter dito. Ipinaliwanag ni Dr. Carter, na diagnose ko si Mr. Don na may cerebrovascular condition. Iyan ang modernong diagnosis, malubhang Alzheimer's, sabi ni Marshall na may mahinang ngiti. Papatingin ako sa race eta. Kinuha ni Marshall ang race eta. Napangisi si Alex. Nagre-reseto lang ako ng top secret, top tier holistic na mga formula ng gamot. Kung hindi pumayag si Mr. Don Sr., walang paraan na hahayaan kitang makita ito. Hindi siya pinansin, sinulyapan ni Marshall ang listahan ng mga halamang gamot, puso ng baboy, angelica, goji berries, ginseng, astragalus. Umiling si Marshall at tumingin kay Alex. Ito ang iyong ideya ng isang top tier na race eta. All this tonics mixed? Are you trying to give him a hemorrhage? Ngumisi si Alex. Oo, pinagsasama ng race eta ang pinakamabisang tonics sa holistic na gamot. Ayon sa aking pagsusuri, ang kondisyon ni Mr. Don ay nagmumula sa kakulangan sa bato, pagkapagod,
at kakulangan sa dugo, na nagpapahina sa kanyang katawan. Nagpatuloy siya. Ang mga taon ng mataas na stress ay nagdulot ng pagtaas ng taba sa kanyang mga daluyan ng dugo. Kung talagang naiintindihan mo ang holistic na gamot, malalaman mo na ang Race Eta na ito ay nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo at nagtataguyod ng pag-aalis ng basura mula sa kanyang sistema. Sinasabi nila na ang mga gumagalaw na bahagi ay lumalaban sa pagkabulok. Sa pamamagitan ng pagtiyak na maayos na dumadaloy ang dugo sa bawat capillary at meridian, ang mga nasirang selula sa kanyang katawan ay maaaring mabuhay muli sa pamamagitan ng prosesong ito sa pagpapanumbalik. Sa patuloy na paggamot mula sa Race Eta na ito, ang mga nasirang selula ni Mr. Don ay maaaring ganap na maisaaktibo. Ang kanyang kondisyon sa utak ay maaaring bumuti sa ilang antas. Kahit na hindi siya ganap na gumaling, hindi bababa sa siya ay makatayo muli. Ang daming kalokohan. Hinampas ni Marshall ang Race Eta sa mesa. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Maria sa silid na may dalang isang mangkok ng bagong timplang gamot. Mr. Don Sr. Oras na para bigyan si Mr. Don ng kanyang dosis. Stop. Itong herbal concoction ay hindi na maibibigay sa kanya. Hinarang ni Marshall si Maria. Napatingin sa kanya si Drake na nagtataka. Bakit hindi na niya kaya? Kaninang umaga, ni-review din ni Mr. Lennon ang Race Eta, sabi ni Drake. Hindi niya magagarantiya na gagaling nito si Timothy, ngunit naramdaman niya na ang mga halamang gamot sa loob nito ay maaaring mag-activate ng kanyang mga meridian, na tumutulong sa pag-circulate ng sariwang dugo sa kanyang mahinang katawan. Napasulyap si Marshall kay Timothy, nakahiga sa kama, napansin ang namumuong ugat sa kanyang leeg. Malinaw na ang parasito ay umuunlad at dumarami sa kanyang daluyan ng dugo. Mr. Don Sr. Mas lalong lumala ang kondisyon ni Timothy dahil nakainom na siya ng concoction na ito. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Galit na galit si Alex. Humakbang si Oscar, sabay turo kay Marshall. Marshall, itigil mo na ang paggawa ng gulo sa aming tahanan. Kinuha ko partikular si Dr. Carter para gamutin si Timothy. Sa Harmonfield, walang hihigit sa kadalubhasaan ni Dr. Carter. At ngayon inaakusahan mo siya ng pananakit kay Timothy gamit ang kanyang Race Eta. Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Marshall scoffed, si Timothy's not suffering from a brain disorder. He's been poisoned with a parasite. Kahit mula sa labas ng silid, naramdaman kong aktibo ang mga parasito sa loob niya. Ang parasito ay nasa loob niya ng halos 5 taon, nakahiga. Noon, ang taong nagtanim nito ay malamang na hindi pa ganap na naghanda, kaya ang mga parasito ay naiwang tulog, isang bahagi lamang ng kanilang pamamaraan. Ano? 5 years ago. Bakas sa mukha ni Drake ang gulat. Tumango si Marshall. Ang parasito. Kabanata 69 na Black Beauty. Dahil sa galit ni Drake, kitang-kitang kinilig ang lahat sa paligid. Carlos, pakilyusan ang bawat mapagkukunan na mayroon ng pamilya Don at hanapin ang taong ito. Utos niya. Wala akong pakialam kung gaano sila kalakas, I'll stop at nothing to drop them down no matter what it takes. Maghintay. Sumingit si Marshall. Mr. Don, mangyaring manatiling kalmado. Ang padalos-dalos na pagkilos ay maaaring alertuhan ang taong kumokontrol sa parasito, itulak silang gumawa ng mga marahas na hakbang na maaaring ilagay sa panganib si Timothy. Huminga ng malalim si Drake, naghari sa kanyang galit, at sumenyas kay Andrew na huminto sa anumang pagsisiyasat o paghihiganti. Mr. Ortega, sabi ni Drake, ano ang dapat nating gawin ngayon? Napatingin si Marshall sa mangkok ng panggamot na sopas. Ang taong nagtanim ng parasite na ito kay Timothy ay malamang na isang taong malapit sa kanya. Kailangang magtiwala ng husto si Timothy sa kanila, o hindi sila kailanman naging malapit para gawin ito. Ang parasito na ito ay natutulog sa katawan ni Timothy sa loob ng 5 taon, at nangangailangan ito ng regular na pagpapakain mula sa isang panlabas na mapagkukunan upang manatiling kontrolado. Kung wala ito, ang parasito ay maaaring mamatay ng mag-isa o magsimulang magdulot ng kalituhan sa loob ng katawan ni Timothy, na sa huli ay papatayin. Siya, si Drake, nang marinig ang paliwanag ni Marshall, ay nagalit.
Mr. Ortega, sinasabi mo bang hindi intensyon ng taong ito na patayin si Timothy, sa halip ay kontrolin siya? Tumango si Marshall. Ganon daw. Kung gusto nilang patayin siya, hindi na sana mabubuhay si Timothy ng ganito katagal. Sa ibinahagi ni Shirley, lumalala ang kalagayan ni Timothy lately, patuloy niya. Ito ay nagpapahiwatig na ang sinumang kumokontrol sa parasito ay nagsimulang isagawa ang kanilang plano, na ina-activate ang parasito upang ganap itong magising sa ilang sandali. Kapag ito ay nag-mature at umabot sa isang tiyak na bilang sa loob ng kanyang katawan, magagamit nila ang ina na parasito upang manipulahin ang mga iniisip at kalooban ni Timothy kahit na makokontrol nila kung siya ay mabubuhay o mamamatay sa anumang oras. Natigilan si Drake. Bakit may tao na umabot sa ganoong haba? Gusto ba nilang kontrolin ang Dawn Group sa pamamagitan ng pagmamanipula kay Timothy? Umiling si Marshall. Iyon, hindi ko masasabi ng sigurado. Posibleng may karibal na kumuha ng mangkukulam mula sa tribong Monocan para gawin ito, para agawin ang kontrol sa Dawn Group. Napatingin si Drake sa bowl ng medicinal soup sa coffee table, saka ibinaling ang tingin kay Alex. Si Alex, na halatang tense, ay nauutal, Mr. Don, please don't believe his nonsense. Hindi ako nakikipag-away kay Timothy. Bakit ko pa siya sasaktan? At saka, wala pa akong narinig na mga parasito na ito. Paano ko kaya nakagawa ka na ba ng ganito? Hindi siya pinansin, sinenyasan ni Drake si Andrew, na lumipat sa likuran ni Alex, na nagtulak sa mga butil ng malamig na pawis sa noo ni Alex. Kabanata 69 na Black Beauty. Nag-alinlangan si Oscar, pagkatapos ay tahimik na hinayla si Carol patungo sa pinto, umaasang makawala. Tumigil ka. Utos ni Drake sa bakal na boses. Walang aalis mamayang gabi. Iabot nyo ang mga phone nyo, kayong lahat. Sa utos ni Drake, mabilis na ipinatawag ni Andrew ang dalawang bodyguard para isecure ang pinto at kunin ang mga phone ng lahat. Kinuha ni Marshall ang bowl ng medicinal soup at sinipsip ito. Mr. Don, maaari kong kumpirmahin na ang race eta mismo ni Dr. Carter ay hindi dapat sisihin dito, sabi niya. Natigilan si Alex. Hindi niya inaasahan na papawalang sala siya ni Marshall sa bagay na ito. Ang orihinal na race eta na isinulat ni Dr. Carter ay talagang sinadya upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at enerhiya ni Timothy, patuloy ni Marshall. Hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa parasite sa kanyang katawan. Gayunpaman, may nagdagdag ng nakamamatay na sangkap sa sabaw purple root na ito. Yung purple root ang nagpulole sa kalagayan ni Timothy. Paliwanag ni Marshall. Purple root. Kumunot ang noo ni Alex. Hindi ko isinama ang purple root sa race eta. Paano ito napupunta sa sopas na ito? Iminuwestro ni Marshall ang mangkok. Isang singhot, at malalaman mo kung ang purple root ay nasa loob o wala. Itinaas ni Alex ang mangkok, maingat na siniyasat ang nilalaman upang makilala ang mga halamang gamot sa loob. Gitling. Oo naman, may purple root sa gamot. Sino ang nagdagdag ng purple root sa formula ko? Tumingin-tingin si Alex sa buong silid, ang kanyang tingin ay lumilingon sa lahat. Pagkatapos ng maikling pagpos, nagpatuloy siya, kahit na idinagdag ang purple root sa aking race eta, hindi ito dapat maging seryoso dahil ginagawa mo ito. Umiling si Marshall. Dr. Carter, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang problema ni Timothy ay hindi isang sakit sa utak, ito ay lason. Mula sa isang parasito. 5 taon na ang nakalilipas, noong unang pumasok ang parasito sa kanyang katawan, ito ay natutulog. Ngunit may purple root na inihalo sa gamot mo, bumilis agad ang daloy ng dugo. Minsan sa kanyang daluyan ng dugo, sinipsip ng parasito ang purple root, nagpapakain ng mga sustansya mula sa kanyang dugo at nagiging mas aktibo. Araw-araw, ang mga parasito na ito ay lumalaki, dumarami. Ang partikular na parasito na ito ay umuunlad sa purple root. Ang taong nagpalaki ng parasito na ito ay nagpapakain ng purple root mula sa unang araw. Sa sandaling ang parasito ay sumisipsip ng purple root, agad nitong tinatapos ang dormant phase nito. Kapag nabuhay muli, ang parasito ay magsisimulang kumonsumo ng mga sustansya sa dugo ni Timothy, dahan-dahan siyang hamina.
Habang lumalakas ang parasito sa bawat araw, hihina si Mr. Don, hanggang sa tuluyan na siyang nakarite. Ngayon, ang bloodstream niya ay puno ng active parasites. Sa sandaling ang master parasite ay umabot sa kapanahunan, ang kumokontrol nito ay maaaring ganap na mangibabaw kay Timothy. Kapag dumating ang oras na iyon, maaaring magising si Timothy. Ngunit ang kanyang buhay ay magiging walang kabuluhan. Ang kanyang mga iniisip ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng Parasite Master. Sa isang liblib na patio sa Dragon Ridge Valley sa timog na bahagi ng Dawnspire Mountain, isang misteryosong babae, nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa na may maitim na balat at maalinsangan na hangin, ang tahimik na nakaupo sa bulwagan. Pumasok ka. Matagal ka nang naghihintay sa labas, tawag niya, at nagpakawala ng agos ng itim na ambon mula sa kanya. Labi, ang kanyang mga mata ay kumikinang bilang she. Binuksan ni Liam ang pinto at pumasok sa hall. Black Beauty, halos kalahating taon ka nang lihim dito. Kailan mo isasagawa ang planong ipinangako mo? Naging malamig ang ekspresyon ni Black Beauty. Mr. Liam, masyado kang naiinip. Kailangan mong magtiwala sa akin. Kapag ang mother parasite ay ganap na napino, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa plano na kunin ang Dawn Group. Sa sobrang pananabik mo ngayon, paano mo magagawa ang magagandang bagay sa hinaharap? Napabuntong hininga si Liam. Black Beauty, hindi naman sa naiinip ako. I just don't have a choice given the current situation. Kamakailan, ang istruktura ng kapangyarihan sa Harmonfield ay nagbabago sa kakaibang paraan. Nag-aalala ako na ang 5 taon na inilagay ko sa planong ito ay maaaring masira ng panghihimasok ng isang tao. Alam mo ba, mula sa araw na pumunta ako sa ibang bansa para mag-aral, nangako akong gagawin ng mga Hamilton ang pinakamataas na pamilya sa Draconia. Ngayon, halos 5 taon na ang lumipas mula nang bumalik ako, at wala akong maipakita dito. Hindi ko man lang mapag-isa ang Harmonfield. Kung ang unang hakbang ay ganito kahirap, kailan ko makakamit ang aking mga dakilang plano? Humagalpak ng tawa si Black Beauty. Mr. Liam, kung nais mong makamit ang magagandang bagay, kailangan mong palakasin ang iyong determinasyon. Magtiwala ka. Ang plano ko ay walang kaparirikan. Ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo. Ang paggawa ng mga parasito ay ang aking natatanging espesyalidad. Nagtalaga ako ng halos 20 taon sa pagperpekto sa parasite na ito na nakakakuha ng kaluluwa na maaaring kontrolin ang isip ng isang tao. Ang larvae ay nangangailangan ng 3 taong incubation period, at ang mother parasite ay nangangailangan ng 5 taon upang kumonekta sa larvae. Wala pang 3 buwan ang natitira bago ang 5 taon. Bakit nagmamadali? Kapag ang inang parasite ay umabot na sa kapanahunan, kahit na ang pinakamagaling na exorcist ay hindi makakapagpawalang bisa nito. Sa pamamagitan nito, makokontrol ko ang sinumang pipiliin ko. At kapag dumating ang oras na iyon, ireregalo ko sa iyo ang isa sa aking mga perpektong parasito. Sa pamamagitan nito, makokontrol mo ang sinuman sa kalooban. Ang Dawn Group, Violet Crest International, Riger kahit sinong humahadlang sa iyong mga dakilang ambisyon, ay mahuhulog sa ilalim ng iyong utos. Ano kaya ang maaaring ikabahala mo noon? Hahaha. Kabanata 70 Parasite. Black Beauty, inaamin ko, medyo naiinip ako ngayon, magalang na sabi ni Liam. Hindi ko kailanman pinagdudahan ang iyong trabaho, ngunit nag-aalala ako na kung maghintay tayo ng masyadong mahaba, maaaring may mangyari na hindi maganda. May bago sa Harmonfield na tinatawag na Marshal, patuloy niya. Noong una, akala ko isa lang siyang walang tao na may ilang disenteng kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit wala pang 2 linggo, nagawa niyang guluhin ang buong istruktura ng kapangyarihan sa Harmonfield, na binago ang aking mga plano ng malaki. Nag-aalala ako. Napabuntong hininga si Black Beauty. Walang dapat ipag-alala. Baguhan lang siya. Kahit gaano pa siya kagaling sa mga kamao niya, wala siyang laban sa craft ko. You need to trust me. Nag-alinlangan si Liam. Pumunta si Marshall sa Dawnsville ngayon partikular para sa isang bagay na may kinalaman kay Timothy. Nakatanggap lang ako ng balita at nagmadaling pumunta dito sa Dragon Ridge Valley.
Seryoso ito, hindi ko kayang maging pabaya. Please, simulan ang plano ng Mother Parasite bilang sa lalong madaling panahon. Hahaha. Madilim na tumawa si Black Beauty. Mr. Liam, hinahayaan mo talaga ang isang batang manlalaban na takutin ka ng ganito. Sinulyapan niya si Liam, pagkatapos ay ang inang parasite na nakapatong sa sisidlan nito. Fine. Handa na ang mother parasite ko para sa ilang preliminary tests. Sa pamamagitan nito, makokontrol ko ang parasite sa katawan ni Timothy at, sa kalaunan, makokontrol din siya. Ngunit para ito ay ganap na makontrol ang kanyang isip at mga aksyon ay tatagal ng isa pang 2 buwan. Pagkatapos lamang ng 1 buong 5 taon ng pag-aalaga ay ang inang parasito. Tunay na makipag-ugnayan sa iba. Ang paggamit nito bago ang oras na iyon ay nanganganib sa hindi inaasahang komplikasyon. Kung kailangan mong magpatuloy ngayon, gawin ito ng maingat at iwasan ang anumang malalaking hakbang para sa susunod na 3 buwan, o magdadala ka ng malaking problema. Biglang naging malamig ang ngiti ni Black Beauty. Teka, may nagtatangkang patayin ang nanay kong parasite. Sa sandaling iyon, ang madilim na organismo sa sisidlan ng salamin ay nagsimulang mamilipot ng marahas, na nanginginig ang buong lalagyan. Sa isang matalim na utos mula sa Black Beauty, 4 na babae na nakasuot ng itim ang lumitaw mula sa mga anino, mabilis na pamwesto sa paligid niya at sa sisidlan, nakaupo na naka-cross-leg na nakapikit, na umaawit sa mababang tono. Sa Dawn Group Villa sa Mount Geneva, si Timothy ay tahimik na nakahiga sa kanyang kama, hindi kumikibo. Ang bango ng bagong brewed medicinal soup ay nagsimulang umagos hanggang sa kanyang ilong. Dahan-dahan, ang mapatla at walang dugong mukha ni Timothy ay lumabas sa hindi mabilang na maliliit na itim na butik, bawat isa ay kitang-kitang lumilipat sa ilalim ng kanyang balat, ang kanilang mga paggalaw ay pabilis ng pabilis. Di nagtagal, ang mga itim na butik ay nagbago sa hindi mabilang na maliliit na larvae na namimilipit sa ilalim lamang ng kanyang laman. Natigilan ang lahat sa silid, natakot sa nakakatakot na tanawin. Napaatras si Drake, halos mawalan ng balanse, nang hawakan ni Shirley ang braso niya, nanginginig. Ano ito? Bulong niya. Walang sino man ang maaaring mag-isip ng ganoong bangungot. Ang katawan ni Timothy ay pinamumugaran ng namimilipit na itim na nilalang. Ito ay lampas sa kagulat-gulat. Ito ay kakila-kilabot. Maging si Alex, na noong una ay nanunuya, ay naiwang tulala. Kahit ilang dekada na siyang nag-practice ng medisina, hindi pa siya nakakita ng ganito. Ang malagim na tanawin ay ganap na napatunayan ang lahat ng binala ni Marshall. Sa likuran, sinamantala ni Maria ang atensyon ng lahat na nasa kasuklam-suklam na kalagayan ni Timothy upang tahimik na bumalik sa pintuan. Bulong niya kay Andrew, na nagbabantay sa labas, Andrew, hindi pa nalilimas ang mga pinggan sa dining. Lalabas lang ako saglit. Bahagya siyang sinulyapan ni Andrew, naghahanda na siyang papalampasin. Nang hindi lumingon, naputol ang boses ni Marshall sa silid. Walang sino man ang pinapayagang lumabas sa silid na ito. Sakupin mo siya. Siya ang nagdagdag ng purple root sa gamot. Lumipat ang tingin ng lahat kay Maria, bumakas ang gulat sa kanilang mga mukha. Kumaibot ang labi ni Drake, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Mahigit 1 dekada nang nagtrabaho si Maria sa Villa ng mga Dons, palaging masipag at mapagkakatiwalaan. Siya pa nga ang nag-aalaga kay Timothy araw-araw. Nanginginig si Maria habang nagsasalita, Mr. Don Sr. How could I ever do something to hurt Mr. Don? Inihanda ko ang kanyang gamot ng mahigpit ayon sa reseta na ibinigay ni Mr. Carter. Humakbang si Marshall palapit kay Maria, kinuha ang kamay niya, at hinimas-himas iyon. Mr. Don Sr. May magsuri sa kwarto ni Maria. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Carlos, gawin mo ang sinabi ni Mr. Ortega. Halukayin mo agad ang kwarto niya, utos ni Drake. Nang marinig ito, nagsimulang manginig ang buong katawan ni Maria, pawis na bumabad sa kanyang kwelyo. Agad siyang lumuhod sa harap ni Drake. Pakiusap, maawa ka. I had no choice but to do this. Pagkaraan ng ilang sandali, isang miyembro ng sambahayan ang nagdala ng isang magarbong kahon, na naglalaman pa rin ng 10 stick ng purple root.
Galit na galit si Drake, tinapakan ang likod ni Maria, madilim ang mukha sa galit. Masama kang babae. Ilang taon ka na rito, at tinuring ka naming parang pamilya. Naranasan na ba namin kayong magkamali? All these years, whenever you need anything, we supported you without hesitation. Iyong mga anak, parents mo, mga kamag-anak mo sa tuwing may problema sila, inaalok namin ang lahat ng kailangan mo nang walang pagdadalawang isip. At ganito ang ganti mo sa amin. Hindi ka lang nagpapakita ng pasasalamat, kundi nakipagsabuatan ka pa sa mga tagalabas para saktan ang anak ko. Tunay bang bumagsak ang kagandahang asal ng tao? Sabihin mo kung bakit. Gitling. Sumabog ang galit ni Drake, at nanginginig na idiniin ni Maria ang kanyang noo sa sahig, nakikiusap. Mr. Don Sr. Alam kong mali ako. Wala akong ideya na ang Purple Root ay makakasama ni Mr. Don. Half a year ago, habang nasa labas ako ng shopping, may nilapitan ako na nakasuot ng ganap na itim, na nakatago ang mukha. Sinabi niya sa akin na iniligtas ni Mr. Don ang kanyang buhay sa nakaraan, at siya ay dumating upang bayaran siya. Sinabi niya na ang sakit ni Mr. Don ay sanhi ng isang maitim na lason at kailangan niya ng Purple Root Mixed Inte na gamot upang unti-unting bumuti. Inutusan niya akong huwag ipaalam sa iyo ang tungkol dito. Talagang naniniwala ako na narito siya upang magbayad ng utang, kaya sinubukan kong magdagdag ng kaunting Purple Root sa gamot. Pagkatapos inumin ito ni Mr. Don, lumilitaw nga siyang bumuti, ang kanyang kutis ay gumanda, ang kanyang kalusugan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapabuti. Kapag nakilala ko ang taong ito sa pangalawang pagkakataon, gayunpaman, ang kanyang tono ay ganap na nagbago. Sinabi niya sa akin na ang Purple Root ay talagang magpapalala sa kalagayan ni Mr. Don at kapag nalaman mo, wala na akong lugar dito. Nagbanta siya na kapag hindi ako sumunod sa mga utos niya, papatayin niya hindi lang ako kundi pati ang mga anak ko. Sa ngayon, ang dalawa kong anak ay hawak pa rin niya. Kaya, wala akong choice kundi gawin ang hiling niya, na nagdaragdag ng Purple Root sa gamot ni Mr. Don sa tuwing inihahanda ko ito. Mr. Don Sr. Patawarin mo ako, I was desperado. Nanginginig sa galit si Drake. Ikaw hamak na babae. Ilalagay mo sa panganib si Timothy para lang iligtas ang sarili mo. Sabihin mo sa akin kung sino ang taong ito. Umiling si Maria. Mr. Don Sr. Hindi ko nakita ang buong mukha niya at hindi ko alam kung sino o ano talaga siya. Sa tuwing binibigyan niya ako ng Purple Root, kalahating nakatikip ang mukha niya. Ang alam ko lang ay nakasuot siya ng itim na damit at may balat na kasing itim ng gabi. Maging ang kanyang mga kamay at mga kuko ay ganap na itim. Wala pa akong nakikitang kakaiba at nakakatakot, at sa tuwing nakilala ko siya, nanghihina ang mga paa ko. 3 beses ko lang siya na-encounter sa nakalipas na 6 na buwan. Pagkatapos nito, iiwan niya ang Purple Root sa isang nakapirming lokasyon sa labas ng villa at magpapadala ng mensahe para sa akin na kunin ito. Napatingin si Drake kay Marshall. Mr. Ortega, may kailangan ka pa bang itanong sa kanya? Umiling si Marshall, senyales na wala nang dapat itanong pa. Tinuro ni Drake si Maria. Kapag natapos na ito, aayusin ko ang score sa iyo. Carlos, gapyusan mo siya at dalhin mo sa labas. Kung maglakas loob siyang ipilit ang pamilyang Don, sisiguraduhin kong magbabayad ang buong pamilya niya.